Kaya kami nag-asawa, syempre gusto namin magkaroon ng family, diba? Kung ikaw lalaki, di ba, i-expect mo dapat magkaanak na kayo. Expected namin na magkakaroon kami kagad ng baby. Ganun. Pero hindi siya nangyari nga eh. Kasi meron akong polycystic ovary or PCOS. Yun yung cause kaya hindi kami nagkaroon ng anak agad. And dahil doon, kailangan ko mag-fertility workup para ma-pregnant ka. That time, it's a struggle for me kasi nga kailangan kong gawin yun palagi. Sobrang rin siya sa akin, naging patient din siya. And we prayed together as a couple, di ba? Tinatanong mo si Lord, ba't ganun? Wala naman akong problema, wife ko. Nung I break your words, magkakaroon ako ng anak. Basta laging ganun sinasabi ko pag may negative ako naririnig. Si Robert that time parang gusto niya mag-adapt. Kasi sinasabi nila, pag kinuha mo yun, baka magkaroon ka na ng anak. Yun na yung parang starting point na magka-baby na kayo. Sabi ko, okay lang yun. Pero nafe-feel ko na si God, bibigyan niya tayo ng anak, ng biological, na magko-conceive ako. Parang lagi ko yung sinasabi sa kanya. Thinking ko, enjoy na lang muna namin mag-asawa yung time na kaming dalawa lang. So yung parang ini-strengthen muna talaga ni God yung relationship namin, yung marriage namin, diba? Yung bonding namin, yung communication, yung prayer. Hanggang, yun, para united kami sa prayer. And para ma-open yung understanding niya. Na si God talaga yung God of miracle, diba? Na yung faith niya rin kay God, na mag-trust siya kay God. So yun, siguro doon nakita ni God na siya na yung nagiging center ng relationship namin. Habang nag-ano ko ng Bible that time, naano kayo sa Psalms 113 verse 9. Sabi doon, He gives the barren woman a home, making her a happy or joyous mother of children. Kinukulit ko rin siya, pregnancy test ka na kasi para malaman natin kung meron ba o wala. Kung meron, di mas maganda. Kung wala, di okay lang. Pag-pray uli natin. So, yung time na yun, yung nakita ko yung siya yung tumatawag, parang nararamdaman ko na, eto na. Sinabi ko sa kanya, positive nga. Parang gusto ko lang ulitin sa kanya na yung marinig sa kanya yung positive. It took us 11 years bago kami nagkaroon ng anak. Di ba may sinabi nga sa Bible na, if you delight yourself unto the Lord, He will give you the desire of your heart. And I believe na si God may purpose talaga kung bakit hindi niya kaagad binigay sa amin yung anak. Kung ang puso mo malinis, kung ang puso mo tama, ibibigay ng Diyos yan. You just pray about it kasi when you pray, something happens talaga. And almost 11 years, yung thank you kay Lord, parang kulang. wala talagang imposible kay God. And if you have faith in Him, ibibigay niya sa inyo yun. Nothing is impossible.